Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Gising mga kaibigan! Nakatulog ba kayo? At sang magandang hapon sa lahat. Welcome mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga 1008 sa inyong AM band. Ito po ang inyong balingkod, Alasito. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. At sa Tuguegarao City, nakatune in sila sa atin ngayon. Shortwave radio ang gamit nila. Mga kapatiran, mga members ng Jesus Miracle Crusade, diba? Araw-araw nakikinig. Mahilig sa chismisan. Alam niyo naman itong programa natin, puro chismis, komentaryo at opinyon. Ay, meron tayong magandang balita. Nakakuha tayo ng impormasyon mga kaibigan sa ating correspondent sa Davao. Nadakip na di umano yung night market bomber. Sino kaya to? Matatandaan niyo mga kaibigan, binomba yung night market sa Rojas Avenue sa Davao City noong September 2. At 15 katao ang patay at mahigit sa 70 ang sugatan. Ginamit ba naman nila doon? 2 mortar, isang 60mm yata o isang 81mm pinag-isa. Nako. Impormasyon mga kaibigan, ito ay hindi natin kinukumpirma, ngunit ito yung nakuha nating impormasyon. Na nasa custody na ng mga otoridad ang suspect. Pangunahing suspect sa madugong pambobomba dyan sa night market sa Davao City noong September 2. Ang pagkakaalam natin dito mga kaibigan, ito ay kinumpirma na rin ng Armed Forces, ngunit taghihintay pa tayo ng detalye. Lahat ng mga ito ay pawang unconfirmed pa unless na sabihin ng Armed Forces of the Philippines na nasa kanila na. At iniimbestigahan na nga ito mga kaibigan. Nasaan na kaya ngayon itong suspect na to? Mga kaibigan, wala pang detalyeng inilalabas ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Kailangan nating malaman kung sino itong nasa likod ng pambobomba dyan sa night market sa Davao City at kung sino ang nag-utos sa kanya. Member ba siya ng ISIS o local ISIS group? Member ba siya ng Maute, Abdullah Maute Group o Khilafa Islamia o MILF ba or what? So hintayin natin mga kaibigan. Sana mailabas na talaga upang malaman na natin mga kaibigan kung sino ang mastermind dito at kung ano ang motibo. Dito sa terorismo.
Kung matatandaan nyo mga kaibigan, nag-alok si Davao City Mayor Inday Sara ng 3 million bilang reward sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon upang madakip o matuntun itong suspect, itong nasa likod ng night market bombing sa Rojas Avenue. Ang pagkakaalam natin ay ipipresenta to mga kaibigan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. At kung kaya't ayaw pangunahan ng Armed Forces of the Philippines ang pagbibigay ng detalye dahil nais ng Department of National Defense na sila ang maglabas nito sa kaalaman ng publiko. Iharap sana nyo kay Tatay Digong Duterte. Nako, siguradong babalatan ng buhay ni Tatay Digong yan. At yung pambobomba mga kaibigan sa night market sa Davao City ang siyang nagtulak kay Tatay Digong Duterte na mag-declare ng state of national emergency on top of the ongoing operations against the Abu Sayyaf in Basilan and Sulu Province. Itong suspect mga kaibigan, ako, excited na akong malaman kung sino ito. Anyway mga kaibigan, so hintayin natin mamaya. Siguradong ilalabas to ni Secretary Delfin Lorenzana. Hindi lamang natin alam kung iaharap ba to kay Tatay Digong Duterte. Ako po, bakit kaya? Ano kaya ang motibo nitong bomber na to? Bakit naman pati yung mga inosenteng sibilyan, Talagang walang hiya itong mga teroristang to. Grabe. Talagang alam nyo mga kaibigan, kasama sa namatay yung isang babaeng isang ginang na buntis. Pati yung sinapupunan niya na 5 buwang lamang nako, nasawi. At maraming kinabukasan ng nawala sa naturang pag-atake. Sana itong mga terorista doon na lang kayo pumunta sa Spratly Islands, di ba? O kaya sa pinag-aawayang isla ng China, ng Pilipinas, ng Brunei, ng Taiwan, di ba? Doon nyo dalhin yan. Doon kayo magpaputok doon sa mga mananakop na inchik. Kapwa nyo Pilipino yan . Ano ba pinaglalaban nyo? Wala. Terorismo. Ang gusto nyo lang pumatay. Tapos nagbabanggit kayo ng mga Diyos. Abangan nyo mamaya mga kaibigan, baka unang ilabas sa baka i-live broadcast nila sa PTV4, People's Television 4. O kaya siguradong ilalabas din to ng CNN Philippines, yung ating partner dito sa RPN. So hintayin natin mga kaibigan yung formal announcement at presentation nitong kriminal, itong cold-blooded killer, murderer na siyang nasa likod ng pambobomba sa Davao City. Oy, kudos nga pala napakaganda nung resulta nung survey mga kaibigan na lumabas ukol dito sa tiwala ng ating mga mamamayan sa kay Tatay Digong Duterte.
At napakataas mga kaibigan ng trust rating ng Pangulong Digong Duterte. Nalampasan niya pa itong si lahat ng Pangulo, nung mga nakaraang Pangulo, kasama na rin si Benigno Aquino. Pero hindi nalampasan ni Tatay Digong yung ating paboritong endorser na si President Fidel V. Ramos. Pati si dating Pangulong Erap Estrada ay nalampasan din ni Tatay Digong. 60% ang trust rating o 64% ang trust rating. Baka narinig ko naman, pangako ko dyan. Ano ka ba? Hindi lang ako, istorbong pa ako. Mayor, sorry. Mayor, nalimutan ko, nakikinig pala. Mayor Erap, pasensya na po. Pasensya. Gagal na ako sa inyo. Hindi, alam nyo naman, paborito ko kayo. Alam nyo naman yan maliit pa ako, pelikula nyo na pinapanood ko. Tsaka si FPJ, The King. Idol ko yan. Diba? Pati ang kalaban nyo nga dyan, sila Paquito Diaz, sila Romy Diaz. Diba? Tapos ang sidekick nyo, nila The King, diba? Si Dick Israel. Hindi si Dick Gordon, kundi si Dick Israel. Bigyan nga. Wala kang galawa, kundi lakay na ako. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye, Mayor. Ay, nako. Anyway, kumabig ng 64% net satisfaction rating o very good na grado sa 1,200 respondents ng isang survey si Tatay Digong Duterte sa unang 100 days ng kanyang panunungkulan. Ang survey na ginawa ng Social Water Station sa iba't ibang panig ng bansa noong September 24 hanggang September 27 ay lumitaw na 76% ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao ang kontento sa performance ng Pangulo sa kanyang unang ika-100 araw bilang Pangulo, bilang Presidente. Habang 11% naman ang hindi kontento. Kaya't kung susumahin mga kaibigan, ay 64% ang neto ni Tatay Digong Duterte. At mayroon namang 13% ang undecided kung matutuwa sila o hindi sa performance ni Tatay Digong Duterte. Siyempre, pinagmalaki naman ng Palasyo ng Malacanang ang naungusan ni Tatay Digong Duterte sa kanyang first 100 days record ng mga sinundang Pangulo at tulad ni na ex-Presidents Joseph Estrada. Ano ang pangalan ko dyan Mayor, ito news item to, Mayor. Relax. Wala news item At si dating Pangulong Gloria Arroyo at Noynoy Aquino. At tanging si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos lamang ang hindi nito naungusan dahil 66% ang grado ng ating endorser. Sabi nga ni spokesperson Ernesto Abella yung apparent perception ng mga tao na he's doing a good job. Kaya nga sabi ni presidential spokesman the people trust what he is doing. Kaya yun. At sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na hindi raw katakataka ang mataas na rating ng Pangulo. Dahil sa naturang eleksyon mga kaibigan na nagluklok sa kanya sa Panguluhan ay talagang mataas na ang tiwala ng ating sambayanan kay Tatay Digong Duterte na dating alkalde ng Davao City. Kaya congratulations kay Tatay Digong. Kaya nga talagang pinangangatawan ng mga kaibigan ni Tatay Digong itong pagtaboy niya sa Amerika. Siyempre sino nga naman hindi magtatampo, hindi magalit, di ba? Eleksyon pa lamang
Etong si US Ambassador Goldberg nagsalita na kagad laban dito kay Tatay Digong. O, di ba? Etong si Goldberg, mga kaibigan, ako, ang daming history. Kaya nga galit na galit dyan. Itong si Tatay Digong kay former US Ambassador US Ambassador Goldberg. Dahil sa binitiwan nitong salita. Kaya nga sabi niya kaya daw sila nag-away nitong si Ambassador na tinawag niyang bakla. Itong si Philip Goldberg. Dahil pakialamero. Samantalang ang dami-daming mga African-American ang pinapatay ng mga pulis sa Amerika. Pero tahimik itong si Goldberg. Ang dami-daming pinapatay ng mga inosenteng sibilyan sa Yemen, sa Africa, sa Syria, Iraq, Libya, ang Pakistan. Itong atake ng mga American spy planes o mga drones. Pag umaatake ito sa mga rebelde, mga kaibigan, kasi hodang ko may mga civilian dyan. Basta ang importante sa kanila ay mapatay nila yung kanilang target. Dahil itong mga US drones ay may mga may mga laser guided na mga missiles to, mga kaibigan. Ayan ang kaya nga si Tatay Digong galit na galit. Dahil alam niyo naman itong si Goldberg nagsalita rin tukol dito sa yung pagkikwento ni Tatay Digong sa kasagsagan ng kampanya na ukol doon sa ni-rape na Australiano yatang aid worker sa loob ng bilangguan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, makikisali doon sa eleksyon. Giving statements here and there. You're not supposed to do that. Tama nga naman, mga kaibigan. Kaya nga sinabihan pa ni Tatay Digong noon si Ambassador Goldberg to shut up. At dahil dyan talagang mahirap tantanan. Etong si Goldberg, mga kaibigan, matindi to yung sa mga hindi nakakaalam kung sino si Goldberg, nako. Pakialamero talaga to, mga kaibigan. Alam nyo etong si Goldberg, mga kaibigan, bago naging ambassador ng Amerika sa ating bansa, ay sinipa to, inalis, tinanggal, pinauwi. Inexpel to ng bansang Bolivia. Dahil inakusahan siya ng pagsusulsul sa civil unrest sa Bolivia. He was accused by Bolivia of fomenting the civil unrest that threatens not only the country, first indigenous Indian president na si Evo Morales, kundi yung posibleng pagkakawatak-watak ng Bolivia dahil dito sa ginagawang pahayag nitong si Goldberg. Kaya nga mismong etong si Bolivian President Evo Morales ang nagdeklara ng persona non grata dito kay Philip Goldberg, na dating ambassador sa Bolivia. Sabi pa ni Bolivian President etong si Philip Goldberg was conspiring against democracy and seeking the division of Bolivia. Kaya nga tinanggal, nirecall agad ng Amerika itong si Philip Goldberg.
dahil nakipag-usap para itong si Goldberg dito kay Ruben Costas, yung governor ng lalawigan ng Bolivia, yung Santa Cruz. At sinulsulsulan itong si Governor Costas na magdeklara ng autonomiya. At ganun din yung mga iba pang maliliit na lalawigan magdeklara ng autonomiya mula sa pamahalaan ni Evo Morales. So yan ang nangyari, mga kaibigan. At dahil dyan, dito naman iniligay itong si Philip Goldberg sa ating bansa. At kung di tayo nagkakamali, nag-assume to sometime in November 2013. At bago siya nag-assume na bilang ambassador sa Pilipinas, ay nagsilbi to, mga kaibigan, bilang Assistant Secretary of State para sa Bureau of Intelligence and Research. At yung sa Bolivia year 2006 to 2008. At matapos siyang tanggalin, sipain ng Bolivia, ay inilipat naman si Philip Goldberg sa Kosovo. At pero sandali lamang, mga kaibigan, from 2004 to 2006 lang siya ron. And then prior to Bolivia, nasa Kosovo siya. At before that ay nasa Santiago, Chile siya na-assigned. Kaya nako, matindi tong si Goldberg. Kaya hindi malilimutan ni Tatay Digong itong si Goldberg. Kahit saan siya nagsasalita, basta tungkol sa Amerika na lumalabas tong ginagawa ni Goldberg. At so sa kanya, nung kasagsagan nung pangangampanya, kaya nga sabi ni Tatay Digong, you can go to hell. Sabi niya kay US President Barack Obama, go to hell. Dahil sa pakikialam dito sa drug war, sa drugs war ng ating Pangulo. At ini-insist, mga kaibigan, ng Amerika at ng United Nations na merong nagaganap na extrajudicial killings sa bansa. Yan ang problema doon, pag nakialam. Sabi nga, ang dami niyong pinapakialaman, wala kayong magawa sa mga patayan sa buong mundo, dyan sa Syria. Diba? Binobomba ng Amerika at ng Russia at ng Syrian government yung lugar ng mga taong lumalaban dito sa diktador na si Bashar Assad, yung pangulo ng Syria. Daming namamatay, di ba? Yung patuloy na pagpatay ng mga Israeli forces sa mga Palestinians, sa mga inosenteng Palestinians. Walang ginagawa ang United Nations dyan at Amerika. Yung Amerika pa, mga kaibigan, ang nagsusupply ng mga armas, ng mga missiles, aeroplano, dyan sa Israel, sa criminal government ni Benjamin Netanyahu, or Benjamin Netanyahu for that matter. Kaya sabi ni Tatay Digong, kung gusto nyong putulin yung binibigay ninyong aid sa amin, go ahead. Putulin nyo. Mabubuhay kami nang wala kayo. Kaya go to hell, sabi niya kay Barack Obama. And for the European Union, you can go to purgatory. Tama ka naman. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang Amerika ay kung magbigay ng financial assistance sa katulad, for example, sa Afghanistan, o kaya sa Iraq, o kaya sa Israel, ang laki-laking halaga. Samantalang ang Pilipinas,
ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil sa Asia-Pacific region, bako konti lamang yung binibigay na aid ng Amerika. At kung pati yung mga lumang barko, mga kaibigan, yung mga frigate, yung mga barkong galing sa Amerika, puro luma yan eh. Ayun yung mga decommission ng US Navy. At ibinenta naman ng Amerika sa Pilipinas. Nako. Pininturahan lang, tinanggal yung mga missiles, yung mga iba pang malalaking baril, armas, at saka ibinenta sa Pilipinas sa mataas na halaga. Pagdating naman dito sa Pilipinas, tuwan-tuwa naman yung mga Philippine Navy. Nung kapanahunan nitong si Pangulong Benigno Aquino, sabi, oy, may bago na tayong barko. Bago, dinicommission na nga ng US Navy dahil luma na. Bago, tama, bagong barko, bagong pintura yung barko. Yun ang problema dyan. Kaya nga, maganda rin yun, mga kaibigan. Para malaman ng Amerika na hindi ang Pilipinas ang yung pipingot-pingutin mo lang sa tenga at ihila-hilahin mo lang sa ilong at utusan mo, susunod agad na parang aso. Tama, mga kaibigan, di ba? Bakit nga naman tayong susunod sa Amerika? Wala naman silang naibibigay na tulong sa ating bansa. Although nagbigay sila ng aid nung sa bagyong Yolanda sa Samar. Pero may kasulatan yan, mga kaibigan. Kaya dapat lamang na mawala na tayo, magkaroon tayo ng isang independent foreign policy. Tama, hindi naman pinuputol ni Tatay Digong, mga kaibigan, yung ugnayan sa Amerika. Ang pinupurso lang ating Pangulo ay ang independent foreign policy. Nasa konstitusyon yan. Hindi naman pwedeng diktahan ng Amerika kung ano ang magiging foreign policy ng ating bansa. Matagal na nakikialam tong Amerika. Kita ninyo nung coup d'etat, mga kaibigan, nung panahon ni Marcos, 1986. Diba, habang ipinaglalaban ng mga Pilipino yung demokrasya at yung kalayaan natin, diba, nakialam ang Amerika. Kinuha nila si Marcos, sila ang nagdala papuntang Hawaii. Yung Central Intelligence Agency nag-ooperate dito sa ating bansa. Kaya nga sinabi ng Communist Party of the Philippines na malaki ang kinalaman ng CIA sa pagkikialam o panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. So yan, mga kaibigan. Commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. Nag-endorso ng Mindanao Examiner. Mga kaibigan, wag niyong kalilimutan bumili.
ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at available yan sa inyong paboriting mga newspaper dealers. Hindi lamang sa Zamboanga kundi maging sa ibang bahagi ng Mindanao. Wala namang ibang regional newspaper sa Western Mindanao mga kaibigan kundi ang Mindanao Examiner lamang. Ganon din sa Zamboanga, wala namang ibang pahayagan. Sa Zamboanga ang regional, ang scope. Yung mga pahayagan dyan hanggang Zamboanga lamang. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, meron sila sa ARMM, sa Eastern Mindanao, sa Western Mindanao, sa Cebu at Maynila. Kaya available yan mga kaibigan. Ang banner nila for this week, di ba? Yung Nur Miswari wants Sayaf in peace talks amnesty, but Duterte says no way. Abangan ninyo mga kaibigan yung paglabas sa Monday nung bagong issue ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At andyan dyan si Tatay Digong. Yung istorya, yung headline, yung banner story ng Mindanao Examiner for Monday ay tungkol kay Tatay Digong. Davao City yan. At ang front page yata nila yung investments, yung mga investors na maglalagay ng mga negosyo sa lalawigan ng Sulu. Speaking of sa Sulu Province, nakikinig sila atin ngayon sa Office of the Provincial Governor. Nagpapabate, nag-text kanina. Nalimutik na natin malimutan to. Happy listening kada sa chief photographer ng probinsya na si Al Francie Salinas. At siyempre kay Saijin, sa lahat ng mga empleyado at staff ng Office of the Provincial Governor, of course, sa masipag na si Governor Toto Tan. Masipag na masipag yan. Kaya napakaswerte ng mga tausug. Ay, ang sweetheart ko pumasok. Masipag na masipag si Governor Toto Tan. Kaya naman yung Negros Navigation mga kaibigan ay babiyahe na dyan sa lalawigan ng Sulu. From Zamboanga to Hulo and vice versa. 2 barko, roll-on, roll-off vessels. Bawat isang barko ay may capacity ng 650 passengers. So patunay lamang ito mga kaibigan ng tiwala ng Negros Navigation dito sa liderato nitong si Sulu Governor Toto Tan. At sa peace and order, tahimik kayo ng Sulu. At maganda. Kaya't pasok ang Negros Navigation. Mag-i-start na yan mga kaibigan. Itong 2 barko, malaking barko ng Negros Navigation bago matapos ang taon dyan sa lalawigan ng Sulu. Dahil ito mismo ang ay naghayag dito sa atin ay si Governor Toto Tan. At sabi nga habang nagkikwentuhan kami ni Governor Toto Tan, sabi niya, this is really a good development. Itong pagpasok ng Negros Navigation Shipping Company. At it just shows that our economy is really improving. Sabi pa ni Governor Toto Tan. At salamat naman daw sa peace and development efforts ng pamahalaang Duterte sa lalawigan ng Sulu. At suportado ni Tatay Digong Duterte itong si Governor Toto Tan at ang Sulu Provincial Government. Sabi pa ni Governor Toto, we are slowly but surely putting Sulu in the right place as far as trade and commerce is concerned. Tama nga naman yan. At bukod dyan ay continuing din mga kaibigan, according to Governor Toto Tan, yung mga infrastructure projects ng provincial government
upang suportahan ng growing economy and populations of Sulu, which is part of the autonomous region in Muslim Mindanao. At binalangkas din ni Governor Toto Tan, mga kaibigan, sa ating panayam yung plano niyang paglalagay ng malaking public library dyan sa Jolo. At isa pang school building at isang modern daycare center. At ito ay nasa drawing table na. At pinag-uusapan na lamang yung mga last minute details nito. At nang tinanong natin siya kung magkano ang halaga nitong proyekto, ay most likely baka more or less, mga kaibigan, ay mga nasa 25 million. At sabi pa ni Governor Toto, kung matuloy talaga to at kung magsimula na. At pag natapos, ang makikinabang dito ay maraming mga estudyante. Mahalaga, mga kaibigan, ang edukasyon, tulad nung tulad nung ama nitong si Governor Toto Tan, itong si former Vice Governor Sakurtan, talagang edukasyon at trabaho, livelihood ang talagang priority when he was the governor of Sulu. At under the leadership nitong si Sakurtan, ay marami siyang nagawang mga mga low-cost socialized housing, mga road construction, mga buildings ay pinatayo. Marami. Kaya kung titignan ninyo ang what was Sulu the past 20 years at i-compare nyo ngayon, malaki ang talagang truly malaki ang naging pagbabago. Dahil matagal na tayong nagko-cover diyan sa sa lalawigan ng Sulu. Late 1990s pa nandiyan na tayo. Labas-pasok, pabalik-balik tayo diyan sa Sulu kasama ng mga ibang journalist. Dati pag dumadating yung barko, mga kaibigan, napakadilim ng Port of Jolo. Mga 4 in the morning. Ako, napakadilim. Walang gustong bumaba, natatakot Kaya naghihintay na lang na bukang liwayway. Pero today, ngayon, pag dating ng barkong maaga, say mga 4 o'clock, 4:30 in the morning, akala mo parang piyesta yung Port of Jolo dahil ang kapal ng mga nagbebenta ng iba't ibang barbecue, prutas, yung mga taong sumasalubong, napakaliwanag na, may mga kumpleto yung seguridad at maganda. Ako talagang, I can testify, I can say na talagang there was really a huge difference in the past. Nung bago naging governor tong si Sakurtan at ngayon nung siya'y natapos na yung kanyang termino at lalo na ngayon sa panunungkulan ni Governor Toto Tan. Kaya nga nung kamakailan lamang, mga kaibigan, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na pinapunta siya ni Tatay Digong Duterte sa lalawigan ng Sulu upang tignan kung anong tulong ang maibibigay o maibabahagi ng Malacanang dito kay Governor Toto Tan. At dahil yan, sinabi ni Secretary Piñol na nakipagpulong siya dito kay Sulu Governor Toto Tan at iba pang mga stakeholders, mga mayors, mga provincial board members, at maging kay dating Vice Governor Sakurtan na ngayon ay napaka-aktibo sa kanyang advocacy. Itong si Sakurtan, mga kaibigan, talagang workaholic to. Kahit na private citizen na siya ngayon, napaka busy niya sa pag-advocate ng fisheries and agricultural development sa Sulu. Marami siyang kinakausap ng mga negosyante sa Maynila upang hibukin na mag-invest, tignan ang Sulu. Natatandaan ko dati pati yung Nestle Philippines nagpunta pa ng Sulu on the invitation itong si Sakurtan upang doon umangkat ng mga kape, mga coffee beans, mga kaibigan. Kaya
Kaya napakaganda. At dahil sa pagbisita ni Secretary Manny Piñol sa Sulu, sa kautusan nitong si Tatay Digong Duterte, ay upang tignan kung ano pa ang pangangailangan ni Governor Toto Tan sa kanyang lalawigan at paano matutulungan ang mga tausug na ma-develop ng lalo itong probinsya. At sinabi ni Secretary Manny Piñol, ito magandang balita, talagang napakaganda nito, ay yung San Miguel Corporation, mga kaibigan, ay maglalagay ng negosyo this year sa Sulu Province. Alam nyo itong San Miguel, napaka-diverse ng interest nito. Food and beverage giant to. Napakalaki ng negosyong San Miguel Corporation. Napaka-diverse at kabilang sa mga ilalagay ng San Miguel Corporation negosyo sa Sulu Province ay 20 megawatt power plant. Yahoo! Wow! At isang medium size na feed mill facility na ang gagamitin lamang ay yung mga balat ng mais at mga kasava na manggagaling mismo sa mga local farmers, sa mga tausug farmers. At hindi lamang yan, mga kaibigan. Maglalagay din ng malaking poultry, mga poultries ang San Miguel Corporation, at ito ay magiging contract growing. Na ibig sabihin nito, maglalagay sila ng maraming poultry sa iba't ibang munisipyo, kung ilang ektarya yan, and then gagamitin nila yung mga workforce ng Sulu upang mag-alaga ng mga manok, mula sa sisiw, itlog hanggang sa paglaki. Aalagaan yan, mga kaibigan. At yan ang gagamitin ng San Miguel Corporation. Bibilhin uli yan upang i-export naman sa Sabah at sa ibang bahagi ng bansa. Di ba napakaganda? At according kay Secretary Manny Piñol, ay mismo si Ramon Ang, yung Vice Chairman, President and CEO or Chief Operating Officer ng San Miguel Corporation, ang talagang nagbigay na ng go signal. Itong si Ramon Ang, kung hindi tayo nagkakamali, siya rin ang chairman ng Cyber Bay Corporation at Eagle Cement Corporation. At sinabi pa ni Ramon Ang kay Secretary Piñol, ito ibasa sa pahayag ni Secretary Piñol, na yung mga ibang investors daw ay medyo nagdadalawang isip sa pagpunta at pag-i-invest sa Sulu. Pero itong si Ramon Ang, sinabi niya, naku, hindi dapat, these investments may be considered risky by other entrepreneurs. Pero according kay Ramon Ang, he considered these interventions important contribution, mga kaibigan, to Duterte's peace efforts. Di ba? At kaya bilib na bilib itong si Ramon Ang sa kakayahan ni Governor Toto Tan at ng at ng mga tao dyan sa Sulu Province. Sabi pa ni Ramon Ang kay Secretary Piñol, yes, we're willing to take the risk, so just we could help President Duterte achieve peace and stability in Southern Philippines, especially in Sulu Province. Dahil nabasa natin yung report nitong si Secretary Piñol kay Tatay Digong. Dahil sabi sa kanya ni Tatay Digong, Manny, pumunta ka muna sa Sulu at tignan mo kung anong kailangan ni Governor Toto Tan doon at i-assess mo yung sitwasyon sa province at kung ano ang mga dapat natin ibigay. Kaya nga sabi ni Secretary Manny Piñol sa report niya kay Tatay Digong ay ito ang mga sumusunod na ibinigay niya. Yung mga problemang nakita nila. At yung unang-una, yung power supply ay napakamahal daw sa Sulu. Dahil yung electric cooperative na Suleco ay gumagamit, mga kaibigan, ng diesel generators. Kaya nga yung cold storage daw hindi mabuksan dyan sa Hulo dahil napakalaki ng gagastusin upang
gawing imbaka ng mga isda dahil siyempre diesel nga naman. Pangalawang problemang nakita ni Secretary Manny Piñol ay yung mga bulok ng mga paaralan. At sabi, ang ginamit ditong termino mga kaibigan, doon sa report niya kay Tatay Digong nasa sad state of disrepair. And the school children are cramped in dark and small classroom with loose ceilings posing constant dangers. Halos wala daw maibigay yung Department of Education. At hindi ma-aksyonan itong napakadaming pangangailangan ng paaralan dyan sa Sulu Province. At pangatlo, walang air transport from Jolo to Zamboanga or vice versa. At ang ginagamit lamang ng mga negosyante at ng mga magsasaka upang may angkat ang kanilang mga produkto ay yung mga barko. At isang fast crop, yung sa Wisam. And then, sabi pa ni Secretary Piñol, yung mga ospital ay kulang sa mga facility. At pati na rin yung Army Station Hospital at Sulu Provincial Hospital ay dapat mabigyan ng kaukulang atensyon. Lahat naman to nanggagaling sa Department of Health. Diba? Nako, daming problema dyan. Mga government agencies, yung bureaucracy niya, may mga tongpats pa yan. Magbibigay ng proyekto, manghihingi pa raw ng mga 10%, 15%, 25% yung mga yung mga namamahala para ma-release yung pondo. At yung agriculture naman ay kulang din sa suporta. At kailangan ma-develop yung rice farming dyan sa probinsya ng Sulu. Dahil karamihan yan ay nanggagaling pa sa Malaysia at Zamboanga ang mga bigas. At yung probinsya ay hindi ring sapat makapag-produce ng mga manok. Ay mga broiler chicken supply, mga kaibigan, ay nanggagaling pa ng Zamboanga, Davao, General Santos, Cagayan de Oro. Kaya nga sabi ni Secretary Manny Piñol, dito, ting! Parang gumanon daw kay Ramon Ang ng San Miguel Corporation na maglagay ng napakadaming contract growing facility para sa mga broiler chicken. Maganda yan. Imagine kung makapaglagay ng sabihin natin na bawat isang munisipyo may 20 hektarya ng mga kontraktor. Sa 20 hektarya, sa isang hektarya, ilang kulungan na ng mga manok yan. Baka maging chicken capital ng ating Mindanao, ang Sulu Province, mga kaibigan. Kaya sinigurado naman ni Ramon Ang na yung proyekto ay magsisimula ngayong taon o bago matapos ang taon. Hindi lamang yan. Humingi rin si Governor Toto Tan ng suporta sa kay Tatay Digong through the Department of Energy to put up small solar farms that will benefit both farmers and residents sa mga malalayong lugar, lalong-lalo sa mga island municipalities. At sinigurado naman ni Secretary Piñol etong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation na ipoprovide ng Department of Agriculture ang lahat ng mga support equipment, services and training programs for Datao Sugs. Immediately yan. Kaya agad kinausap ni Secretary Manny Piñol ang mga opisyal ng Agricultural Training Institute. Under din yan, mga kabigan, sa Department of Agriculture at simulan na raw yung MOA at partnership dito sa Haji Buto School of Arts and Trade sa Sulu Province upang masimulan na itong mga training, workshop, seminars para sa mga tausug farmers o kaya sa mga negosyante na nais maging bahagi nitong napakagandang proyekto. Of course, kudos kay Governor Toto Tan dahil without itong liderato o leadership, sterling leadership ni Governor Toto Tan at iba pang mga opisyal,
Yung provincial board member, yung vice governor na si Haji Nerunisa Tan ay hindi masisimulan to. Kaya kudos kay Governor Toto Tan, kay Secretary Manny Piñol, kay Ramon Ang at sa lahat sa mga tausug in general. At napakaganda. Napakagandang proyekto. Alright, anyway, wala na, ubusan na naman tayo ng oras. Pero mga kaibigan, mababasa nyo itong, kung gusto nyong sundan ng iba't ibang balita, maaari kayong magbasa sa MindanaoExaminer.com. At araw-araw yung balita dyan sa buong Mindanao. At kompleto mga kaibigan, libre. Pati yung mga dyaryo, yung digital copies ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay available dyan. Mababasa ninyo, malalakihan ninyo, masiserox ninyo, makokopya ninyo, mapiprint ninyo, lahat. Maaari niyong gamitin ng mga estudyante yan sa kanilang mga research papers. At nandiyan lahat yan mga kaibigan sa MindanaoExaminer.com. Available yan, libre. Hindi yan katulad ng mga ibang national newspaper na kailangan mag-sign up ka pa bago mo mabasa yung kanilang mga istorya, dahil ang gusto ng mga ibang national newspapers, so halos lahat ay bumili ka ng dyaryo. Pero sa Mindanao Examiner, lahat ito mga kaibigan, libre. Meron silang digital file in full color. Nag-iisa lamang yan. Itong MindanaoExaminer.com. So pumunta na kayo dyan at sa kanilang website, marami kayong mapapanood ng mga pelikula dyan na ginawa, pinuduce ng Mindanao Examiner, at makakapakinig din kayo ng mga radio stations mula sa Metro Manila, Mindanao. Available lahat yan mga kaibigan dyan sa MindanaoExaminer.com. Beto, batiin natin yung employees and staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Nakikinig sila sa atin ngayon, nag-text. 10-minute ride lang yan sa water taxi from Davao City. So if you're planning to celebrate weddings, anniversaries, birthdays, baptism, o kaya business conference, workshop, seminars, you can go to Blue Jazz Beach Resort and Water Park in Samal Island. Napakamura, world-class ang amenities mga kaibigan. You can call them at telephone numbers 082-284-2000. Ulitin natin, i-save nyo sa inyong mga cellphones para sa mga kung meron kayong gusto nyo magbakasyon, lalo na malapit ng December, ay maaari kayong tumawag sa kanilang telepono sa 082-284-2000 at sa kanilang cellphone mga kaibigan sa 0998-967-8001 up to 8005. Lista nyo, save nyo sa inyong cellphone ang kanilang number 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napakamura, napakaganda, at talagang the best ang kanilang accommodation and services, amenities. At the best talaga. Diyan lamang sa Samal Island. Ay, nagpapabate si Alili. Binabati niya ang kanyang mahal na asawa na si Ramil Kamay. At lahat, pati yung Norte family. Norte family, Sur family. Sino pa ba? East, West, North, South family. Diyan sa Baliwasan, nakikinig daw silang lahat ngayon. At sa kanya, siyempre, sa kanyang loving husband, one and only one. Si Ramil Kamay. Ano kaya pinapakain ni Ramil Kamay kay Alili? Ramil. At sabi niya kay Ramil, I love you sweetheart, I love you so much, from Alili. Kung makakasagot lamang sa text si Ramil Kamay, siguro katakot-takot na I love you rin ang sasabihin ni Ramil Kamay. Napaka-sweet couple. Pero mga kabigan, wala na talaga tayong oras. Kumakatok na yung ating technical director dito, si Nino Carandang. At may papasok yung ating partners mga kabigan, yung DWIZ sa Maynila. Nationwide ang broadcast niyan. Tayong Radyo Mindanao, Mindanao-wide lamang. At siyempre, yung paborito ninyong CNN Philippines. Napaka-articulate itong aming mga staff dyan sa CNN Philippines. Pero mga kaibigan, hanggang bukas, tignan natin kung anong mga programa bukas. Baka yung Jesus Miracle Crusade pumasok. At para makakuha tayo ng update. Wala na tayong oras mga kaibigan. Thank you very much for
staying with us for 1 hour. Chismis, komentaryo at opinion sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga. Ito po si Alacinto saying, good afternoon, I love you, bye-bye. Christmas! Tomorrow, chup chup mama. Oh, look what I got,